So, a good day to each and every one of you. And karon is maghimo ta og kuan kani XML parsing. So, ang purpose ng XML parsing is muna siya ang process na makaread og XML document and extracting its data in a structured format. So, para ang program kay manipulate niya o para ma-process po niya. Tas dito po na to ang kuan, ang XML parsing kay para parang XML files kay ma-store ang structured data in a hierarchical format o nang o para ang kuan para ang program kay maka-read, maka-modify o maka-manipulate sa isa ka XML data or kanang XML file. And ang type of XML parsers natong i-implement ron is ang DOM na parser, which is ang document object model. So, kanin siya is i-load ang itang XML file into a memory as a tree structure and allows modifications such as adding, updating, or deleting elements. Tapos best po niya siya for small to medium size na mga XML files. So, as you can see is ang ato ang file karon is ang XML file nato is students.xml. So, kani siya kay dili na to i-input ng mga information sa atong students. So, mga yung ID, ang yung name, course, o email. So, mana ang isa ka student. And after ana is magpunta na po tayo isa ka student. So, type na tawag student. Copy na natin. So, pwede na rin niya i-copy. Then, pwede na natin ang ID. So, yung ID is 2. And ang iyahang name ay si Jane Smith. Then, yung course file information technology. So, yung email is Muslim lang. And after Anna is sa atong students. So, muna to ang XML file sa sa to ang Java. And after that is maghimo to sa tong parsing na file. So, mag-add lang ta og kuan parse xml.java na file. So, ato rin yung file then parse xml.java. Save sa din natin. So, mag-import ta og mga required packages niya. So, import na to ang import for the w3c dom. So, kani siya is for working with XML elements and nodes or dot w3c.dom. Tapos import po na to ang import java dot xml dot parsers java. So, kani siya is for parsing XML files. Then, after that is import of java is
import tawag para maka-handle siya sa file input. So, java.io file. So, kaning sa org is provide classes like document, element, and node to work with XML. While kaning Javax is nagakontinue siya og katong document builder factory o document builder. And after that is allows handling files from the file system kaning import java.io.file. After that is mapunta sa itong main class method niya. So, public class, ganun yun sa ating class, parse XML, curly braces, public static. And after that is i-load na to and i-parse na to ang XML file. So, butang ta diri og file, XML file is equals to new file. Then input nato diri ang file sa itong XML students dot XML. Then after that is ikuha na to ang document builder factory. Ang document builder ga ato ang document doc. So input na nila ang document builder factory. Builder sa factory is equals to document builder factory dot new instance atong pilihan. So kani siya is nag-create siya og kanang factory instance for building XML parsers. And after that is ato ang document builder. Is equals to factory dot new document builder. So, kani siya is nag-create siya ng document builder para ma-parse ang XML. So, after that is ang document doc. Okay, builder that parse XML file. Then, himo ta og para ma-normalize ang document o i-remove ang empty text nodes o ensuring consistency is mag-input ta og doc dot get document element and dot normalize. And after that is i-get na to o i-print na to ato ang root element. So, quantum system, print ln, o i-print na to ang ato ang, so, punta na dito ang root element na to.
plus undock the get document element and get node name. So, kani siya is ang output dapat ani kaning root element is ang students nato diri sa atong kani siya sa to ang XML file. So, muna siya nag-retrieve o i-print ang root element para sa to ang XML file. Then after that is kuha na to ang student elements. So, mag-retrieve ta sa list of all student elements kapag ang email, ID, o name. So, magpunta dito node list, student list. Natin sa student list. So, get element, get elements file. So, dire ka tag name is input na to ang student. And after that, para makuha po ang ilang element is mag-loop through that through each student element. So, gamit o kuan parang for loop. So, for int I is equals to 0, I student list that get length of increment siya. Input in the node equals to student list dot item. So, after that is mag-process ta sa to ang mga element nodes. So, input na natin o kuan. So, if node
No, type. Element, student. So, kani siya is gina-ensure niya ang node na element na student kay dili siya comment or white space. Then, nagka-transfer siya og node to an element object. So, para ma-extract na to ang mga child element sa student. And after na is ipang-extract na to ang mga student details. So, di bali, input na to og string ID is equals to student dot get elements by tag name. So, input nato yung ilang tag name na, for example, ID. So, ID ito input lang dire. And then, after ana is period. Then, so, kanang item dot, kanang close parenthesis, is nag-ensure na siya na makakuha na tong first matching tag within sa student. Kato, for example, naka-arrange man to kuan kani siya. So, ID, name, course, o email. So, input na dire. And then, their back is get text content. So, same magyapon na itong button ani, copy-paste na natin. So, patun to ka details. So, ato diri, change na to ang ID, name, name, then, ang course. Wala na yung course. Then, ang email. Then, email. And, after na to makuha ang kuan, ang element details sa itong student is i-complete na itong extracted information. So, mag-use to of, syempre, ang south. So, ID, space, plus ID. So, siya na gyapon. And there is our name. Then, tapos course. Then that is our email. Ito na ba yung email? So, after ani is maghimo ta og catch and handle exceptions. So, kwanta og catch na method na to.
So kani siya is mo na siya nagaka sa any parsing errors, flag issues, or exceptions, and printing the error stack trace. So since try catch mo na yun, so na ako nalimtan og input which is ang try. So mo ni siya ang ato ang parse XML.java sources na nato ni. And then, so mo ni siya ang kuan. So as I've said no na ang purpose sa XML parser kay para ma-process ang kay mo na siyang process of reading an XML document. So mo na siya nga to ang way na para ma-read ang XML document na itong gusto na ma-read. So dapat kani is ang output ani is kani siya kani naa sa atong XML file. So pag run ani is sa mismong file ta. So ang matuta sa terminal, file ato ta og new terminal. And then after ani is i-navigate pa nato kung asa nato na po na butang na Java na file. So butang to the CD, then ato ta sa ato ang file manager. Tapos pangita na to tong kuan. Pangita na to ang Java file. Okay, so once na makuha na ninyo ang kuan, ang Java na file, kung asa na nyo na butang, is i-copy paste dire. So, ako ang kinakabutang siya sa user IC and desktop, then nasa sa student, then under sa student XML, then under sa SRC. So, press na enter, and then after that is type na to ni siya. Kani Java, parse XML.java, and Java parse XML. So, after that is so, wait lang. Pinsa natin ang mali. So, ano first step? So, balik ta.
So, nadito problema sa ako ang student tax dot XML na namali na ko ng course. So, ang pag-run is, so, mo ni ang kuan. So, namali pa din nato. So, ang root element kay students, well, ID number niya, ang name, ni John Doe, yung course, yung email, then number two, then si Jane Smith, ang course, Information Technology, o ang email ni Jane Smith. So, by using XML parsers, kaya na-read na tong XML document by using the DOM na parser, which is ang document object model. And sa pag-run sa itong kuan, itong parse.xml is na siya naka-input diri. Kani siya. So, same-same lang gyapon ni sa itong parse.xml.java. So, what if kanang kuan na pod natay i-add na student? So, sa yung ana is, i-modify lang natin i-modify lang nato ang atong kuan parse xml.java na file. So sa diri is i-modify nato siya. So sa atong import packages kay nagyapon ni siya kaning io.file ang Java XML parsers ug ang org na import package. So magduwag lang taog. So magduwag lang taog transforming or saving XML files. So input javax.xml dot transform. And para ma-convert na to ang DOM into XML is import javax.xml, then transform scanning DOM, then DOM source. Then after that is para ma-save na to ang XML into a file. So import javax.xml dot transform dot string result. So kani siya is same lang gyapon ni siya. Kani na to So pinaload niya yung student XML as a file object. Then nagka-create siya of document builder factory instance. Tapos kaning document builder is para mapasa ang XML o kaning para maparse ba na itong kaning siya is ginagamit na siya kay para maparse ang student XML into a document object which is kaning siya kay document doc. So after ana is dili na to i-input ang student na gusto na to i-add.
So, wala na tuloy siya. I-erase. So, yung mo taog student element na ito. So, element, pangato siya, yung student element. Is equals to block, na create element, then, ang tag nila is student. Same na gapon. And after that is, ipangikon na to yung mga details or child elements sa to ang student. Yung ID, name, yung course of ihang email. So, para mabuhat na is, punta ng element, ID is equals to, ito. Since mag-create mo tagda bagong element mo itong input. And after that is, input na to ID. And after ani is, input na po na to, input na to ang, ang value sa atong ID. So, para mabot nga to value ang atong ID is patatang ID dot apprend child and inside ani is doc dot create. So, that create text node lang. And ang data ani is, for example, 3 na ni siya. So, kumana sa itong kuan, student ID. So, similar ka pa na itong button sa uban elements. So, pwede rin ako na siya i-copy-paste. So, kanya siya isang name na. Then, name siya. Ito pangalan niya is example Daniel Padilla na lang. Then, Drea is ang course din. Example yung course kay criminology. Criminology. Ito din, course din. Then, that is ang iyang email. And then, at gmail.com. And after that is, i-apply na to ang mga child elements to student. So, para ma-apply na to ang mga child is, mag-input na tadre og new student, since bago ba student, dot append child. So, isa lang itong gusto i-append siya ha. So, ang iyang ID, may pedali mo di copy-paste. So, ang ID niya, yung name, ang iyang course, o kagiyang email ni Daniel Padilla. And after na, kay i-append na tong new student to the root student. So, kani siya is kani siya diri ma-add na siya. Pwede bali ka na ma-add. So, dito, doc dot
Okay. Document element, then append child new student. Okay, para ma-update ni siya sa to XML file. And then after ana is mag-save tag changes sa to ang XML file. So maghimo ta og transform factory para ma-handle ang XML saving. So ang factory og transformer factory. Then transformer factory is equals to transformer factory new instance. Then transformer equals to transformer factory tapos new transformer. So kaning transformer is gigamit nato ni siya para ma-convert atong modified document into XML. So di bali kani siya ang mga value ani is mahimo siya XML. Muna yung para sa transformer. O karon is maghimo na punta og DOM source para sa itong in-memory XML data. So ito sa DOM, then DOM source, then pangato sa source, is equals to new DOM source. Then after that is mag-type taog string result to write the updated XML to student updated.xml. So ang process string result kay para tong updated na student XML kay mahimo siya sa or makakuanta ma maka-create og bago na class ang student update XML which is nakapahibalo na siya na updated na ang kuan ang pag-asa student. So yung tatawag string string result this result that equals the new string result, then sunod ani is ang new file. So dili ta maghimo og bago na file wherein ma-in ma-insert ani ang ato ang bag-o na student natong gi-add. So ipangato siya sa student underscore updated dot percentile. Then yung matawag transformer kaya para ma-save ang itong XML document. So transformer dot transform ganong source ganong result. And after ana is i-print nato. I-print nato ang confirmation message kay para makabalot tanan add na ang ato ang student. So system dot wait data. So then added and see to students underscore updated that XML.
Mao ni siya ato ang na-modify na parse.xml. So ang pag-run ani is same lang gihapon ato sa diri ata. Then atong pag-run is same lang gihapon na i-navigate na to kung asa nakabutang atong parse xml.java na file. Then i-copy-paste na to by using kaning cd. Then input na to ang location. Then ang taan is input ni siya. Right enter. So as you can see, only ang atong confirmation message. Wala nagapahibalo siya na na-add na ang new student and na-save siya sa atong students underscore updated dot xml. So as you can see na nadiri ang pangalan ni John, ni Jane Smith o ni Michael. So yeah, dari yung ID, ang yung name, ang yung course, na-change na ako ang pangalan gamit ang karan na file. So dinada niya pa dila na na siya ang Michael Brown. So mo lang to sa sa pag-add or sa pag-add of new student sa to ang kuan XML document by using parse xml.java wherein i-modify lang to ang parse xml.java. So na-adere kani siya nag-load and parse the XML file, ang pag-create sa new student element, pag-append sa new elements to student, o append new students sa atong root element katong student. Then para ma-save po ang changes sa atong XML file. So atong updated student XML file is kanina siya nga nana si Michael Brown dili na ni mao. So that is it for my presentation on XML parsers. So in conclusion, ang XML parsers kay importante na siya kay para magka-read ta og XML document o para po na-extract na to ang data. Kasi since namoy types of parsers, so ako nagamit din na parsers is ang DOM, which is ang document object model. So kaning DOM is since gina-allow mo ni ang modify ang pag-add, update or deleting ko elements. So dire is i-modify na ako ang XML ay ang parsing then add ko og new student. So that is it for my presentation on XML parsers. And thank you everyone for listening.